against the light. Okay mga katongs, magandang araw po. So ngayon, December 7, Sabado, medyo ayan, sikat na nga po yung araw. Naglaba pa tayo ng ating damit. At ito, kagabi gusto ko sabihin sa inyo to kaya lang masyadong hahaba yung vlog natin. Ayan o, di ko alam kung talagang binubuisit tayo rito o ewan ko. Ganito kasi mga katongs, ano, amoy na amoy pa. Apektado na naman ang ating mga halaman. Siguro pan na lang mataniman na lang siguro ng Madre de Agua dito. Kaya lang kung ganyan yung hangin, wala rin. So ito talaga ang malaking problema natin dito mga katongs, itong katabi natin, itong may palay. Kung natatandaan nyo po, kasalukuyang nakailan harvest na tayo sa siling panigang dito sa unang tanim, tsaka dito sa Taiwan. Ayan, nag-spray ng 2,4-D yung katabi natin. So talaga naapektuhan, nasira yung ating halaman hanggang sa napa-recover natin, kaya lang medyo matagal. So eto na naman tayo, inulit na naman niya. Pero bago yan, nung una pa lang sabi niya hindi daw niya alam na nakakasira daw ito 2,4-D sa halaman. So hindi daw niya alam yon. Bakit ngayon inulit niya? Tapos bago pa siya mag-spray, Miyerkules, Sabado po ngayon so Miyerkules nagsabi naman siya, so kaya lang ako kasalukuyan umaani ng panigang, kaganto pa naman ang presyo. Baka pwede na ibang gamot ang gamitin niya, yung hindi mabaksik na 2,4-D. Meron naman yung 2,4-D na pampalay na amine or yung agroxon. So hanggang sa nagtalo sila ni Barangay, nakarating ng barangay na naman. Dito pa lang sabi niya, ano daw magagawa namin, sa lupa daw niya gagawin daw niya kung ano gusto niya. So hindi naman namin naangkin ang sa amin lang pakisamahan. Una pa lang nakikiraan siya ng tubig doon sa harap ng binabakuran na yon. May isang karon na ginawa para madaanan ng tubig niya, kasi siya lang may palay dito ang sapa nandun sa kabila ng bakod ni boss So ganito, sabihin ko yung yung kwan niya sa amin, ano. Tapos dito sa kabila, sa gawing gitna, gumawa siya ng sangka dito sa loob ng kwan, sa loob ng bakod na namin dito. Gumawa siya ng sangka papunta doon sa kabilang pita, kasi hindi may part na mababa tapos may mataas na pita. So makakapasok na yung tubig doon pagka dito siya dadaan sa loob namin papunta sa kanya. So gumawa siya, wala siyang paalam na ginawa niya yon. Tapos ang pangatlo, nung pinasuro ni boss to, nakiusap siya na pwede, kung natatandaan niyo po yung tinutulayan namin doon sa dulo, yung pagkatatawid kami ng kabit ng sapa, may isang kamali doon yung ginawa ng tulay. Nakiusap siya na pwede lagyan siya ng patuyuan ng tubig
Kasi kung sinarado ni boss yun, hindi niya mapapakinabangan yung halos kalahati ng bukid niya kasi wala siya mong labasan ng tubig. So yun ang nakukuha niya dito sa amin kila boss. So ngayon sana naiisip niya yun. Pero ayan, kahit na nanonood siya, ito kasi iba yung hirap namin dito mga katoks eh. Ngayon nagpunta kami sa barangay. Ang masarap, amain niya yung isang konsyal na humarap sa amin. So wala namang problema, kaya lang nagkuhan na siya humarap sa amin na yun nga, tulad din ng sinabi nito na nakagisna na daw nila, ginagamit nila ang 240. Ito natawa ako dito eh. Oo, matagal ko nagsasaka, hindi ko alam yun. Yung 240 daw, pampasuwi ng palay at pampalapad ng katawan. Kaya yun daw ang ginagamit nila. So yun ang nila, paniniwala. Pero sa akin, pataba lang yan eh. Pataba ang kailangan para magsuwi ang palay at saka lumapad yung katawan. Hindi yung 240. Ang 240 pandamo. Yun ang alam ko ha. So eto na, ang sabi sa barangay, Miyerkules nagpaalam siya rito sa amin na magbobomba. So medyo kinontra namin kasi nasira na nung una eh. So meron na naman masisira eh. Siyempre kami, ang inaano lang namin, pakiusap. Kung may kuwan siya sa kahanggan niya, so wala eh. Ngayon kinabukasan, Huwebes, nagpunta kami ng barangay. So sabi paghaharapin daw bago mag-spray. So sabi ko naman, Sabado ka ako mag-spray, ang paalam niya. Dumaan ng Biyernes, walang patawag, walang paghaharap na naganap. So ayan, hanggang nag-spray na siya. Ito yung sinasabi ko eh, bubisiting ka rito. Yun ang malaking problema ko dito. Tapos isa pa sa tao, sayang ang mahal ng sili sa lukuyan humaharvest. So sana hindi maapektuhan. Sabi kasi sa ng amain niya o pinsan, basta kamag-anak niya yung humarap sa amin eh, nag-uusap eh. Sabi tatagal na daw nila nagsasaka, yun daw kinagisnan nila na ginagamit. So wala naman kaming gwantong, kaya lang sinasabi lang namin, nakaperwisyo na sila nung una, uulitin ulit. So ngayon kung isara ni boss yung sangka rito sa gitna, kung isara yung sangka doon sa loob, sino mapeperwisyo, di ba? Kasi wala siyang magagawa eh. Lupa ni boss to eh, gagawin ni boss kung ano gusto niya eh. Ibabalik sa kanya yung sinabi niya na sa kanya yan, gagawin niya kung ano gusto niya. So mapeperwisyo siya, hindi niya mapaputubigan yung may area na mataas siya, tapos lulubog yung dulo niya na walang magiging labasan ng tubig. So hindi niya naisip yon. Gusto niya siya lang lagi ang kwan. Buti na lang ito yung sitaw natin, ala na, lipas na. Kung paano kung bago ma-harvest, nag-spray siya ng 240, laking hinayang, di ba? O yung Taiwan, ayan, pinabayaan ko na yan eh, dahil papalitan na yan. Hindi na buhat nung yun nga, nasira din nung una yan. So ngayon panalangin ko wag masira ang panigang. Ayan mga katongs, ako na nagpapatubig dito sa talong dito sa gitna. Then pinapatabang ko na rin kasi ito medyo mahina to eh. So patubig, tapos sasabay natin ng budbud ng patawa. Si bato kasi nilalagnat, kaya solo muna ako. Pagka nayari ko na itong sa 2, 3, 4 na tigkakalahati na ito, doon na ako sa gawiron.
So mga panglahati ko rin, kaya lang kasi itong gitnang block, yung dulo na yari ni bato kahapon, patubigan. Tapos ito na lang yung unang block kasi nito mga katongs, ilang butas na lang hindi ko napapatubigan dito eh. So ayan mga katongs, yan nga po ano, bali last na butas na lang to, kaya lang yung gawin mga katongs mataas eh, yung kalahati lang. So pagka yari ko to, magpapalit na ako ng hose na maliit, didiretso ko naman doon sa unang block yung hindi ko natubigan, tapos patidiretso ko na lang dito sa mga hindi sumadsad. Mahina yung tubig natin talaga. Isa pa, tagal itong hindi natubigan kaya na eh. So pinilit ko nga pong
patubigan ngayon dahil nakita ko nalalanta na. Okay mga katong, sa atin tingnan nyo po, ala na yung hose. Nailipat ko na, nakita ko naman doon sa sili. Bali ito isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na hanggang dito lang yung tigkakapraso kasi mataas dito. So ngayon habang hinihila namin kanina yung hose na malaki, dito ko muna tinutok sa hindi ko na patubigan dito. So ayan, siguro bukas ko na lang ng maga tatapusin to dito. Patutubigan ko lang yung dalawang butas dito na hindi na patubigan nun. Ito, tapos sisimula na magpatubig sa sili. Pwedeng lamay yung sili kasi kahit sa gabi pwede tayo dun. Ito kasi hindi tayo pwede, sinasabayan natin ng sabog ng pataba. So bukas naman ng maga to. Ito kaya rin ito, lilipat ko na yung patubig natin doon sa sili. Lalamay tayo ron. Okay mga katong, sa atin madilim na. So pinupuno ko na lang po itong isang butas kasi ito napataba na namin to. Napataba ko na pala ito yung tatlo na yan, kaya binasa ko lang. Kasabay nito dapat nababasain, kaya lang hanggang dito ko lang nabasa. Yung gawiron okay na. So bukas sa maga ito ang unahin ko sa dalawa, tatlo, apat na butas at saka yung mga dadlaran doon sa kabilang block. Pero ngayon pagkayari na ito, sinet ko na nga po yung yung mga hose dito sa file. Maya maya ililipat ko na rito. Okay mga katongs, yun nga po hindi muna tayo papatubig. Mag-spray po muna ako ng foliar dito sa sili. Gawa ng nakaamoy nga po ng 240 yung sili natin kanina, so kailangan nating agapan. Foliar muna spray natin. So talagang maamoy maghapon tapos humangin pa. So sana hindi maapektuhan. Kahit habang nagpapatubig ako kanina doon sa talong, maamoy. Yun pa naman ayaw na sili, yung 240. So in-sprayan po muna natin ng foliar. Ito gamit natin yung boom flower. So kailangan natin muna sprayan ng foliar.
Okay po mga katong, sa ito yan, yari na ako mag-spray. So foliar lang po ang in-spray ko sa sili nito. Tapos pati ang pala yan. Nakakagulat yung sili natin mga katong, grabe. Ang laki ng tinataas niya. Oh, lumagpas na sa pangatlong tali, ay pangalawa. So ito, tutukod na siya dito mga katong. So sa tali natin ito kailangan tanggalin kasi yung sanga yan babaliin yan. So yan tulad nito yung tali, ligtas na siya. Maganda nito mga katong, ang ganda ng ano, ng dahil yung bunga. Okay yan, at medyo kailangan ng calcium yung ating sili. Calcium, yun ang wag natin pababayaan yan sa calcium, kasi pabaloktot yung mga bunga niyan. Grabe yung dahon niya mga katong, tsaka yung sanga. So okay naman yan, ganda. Diretso po yan hanggang doon, pare-parehas yung sili natin, matataas. Nagulat nga ako kanina mga katong, nag-spray ako malalaki pa sa matataas mo yung sili. Ito tulad na ito, ayan, dire-diretso ang pag-uusbong nya. So yun nga po mga katong, sa hindi na ako nakapagpatubig ngayon, pahinga muna tayo at medyo nahapo. So maga-maga na lang tayo magpapaandar ng electric para mapahinga din yung electric motor natin. So bukas patubig ako dito sa sili. Ito kasing gawin nito mula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Medyo mataas kasi ito matuyo 6. Kaya ito unahin ko bukas. So yan mga katongs, maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng vlog natin. Muli po hanggang sa susunod na video, maraming salamat po. Kita po tayo sa next upload. Yan. God bless po sa inyo lahat.